Kilalang kilala ang Davao bilang lungsod ng durian. At dito rin matatagpuan ang Mount Apo, ang pinakamataas sa bundok sa Pilipinas. Sa lupaing ito, masagana ang agrikultura. Dito nagmumula ang isa sa pinakamasasarap na mangga, pinya, saging at syempre ang pinakasikat na durian. Pero higit sa mga produkto, ang tunay na yaman ng Davao ay ang mga tao. Mga taong disiplinado, masisipag at may malasakit sa kanilang komunidad. Sa Davao, mapapansin agad ang kaibahan. Ang mga kalsada ay malinis, wala kang makikitang kalat o basura. Ang mga tao, tumatawid sa tamang pedestrian lane. Wala kang makikitang pasaway na pakalat-kalat sa daan. At ang mga sasakyan dito, hindi naguunahan o nagmamabilisang tila karera. Ang mga motor at ang mababagal na sasakyan ay nasa outer lane palagi. Ang resulta, maayos at ligtas na daloy ng trapiko. Kung ikukumpara sa ibang lungsod, dito mo mararamdaman ang disiplina at respeto ng tao sa batas. Disiplina na siyang susi kung bakit tinawag ang Davao bilang isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa bansa. Kung pamasahe naman ang usapan, mura dito sa Davao. Ang mga taxi, naka-metro, hindi katulad sa Maynila na madalas kinukontrata ang presyo, kaya't makakasiguro ka na patas at mura ang singil. Sa jeep at sa tricycle, abot kaya rin ang pamasahe. At kahit simpleng mamamayan, hindi nahihirapan sa araw-araw na biyahe. Sa aming pananatili, nag-check-in kami dito sa Grand Mensing Hotel, isa sa kilalang hotel sa gitna ng Davao. Isa pa sa ikinaka-proud ng Davao ay ang seguridad. Sa bawat kanto may pulis na nakabantay. Pagdating ng gabi, hindi madilim o nakakatakot ang paligid. Sa halip, maliwanag ang mga daan at ligtas kang makakapaglakad ng mag-isa. Kaya't dito, ramdam mo ang peace and order na hindi mo basta makikita sa ibang lungsod. Pagdating naman sa pagkain, napakaraming mura, ngunit di kalidad na kainan sa Davao. Isa sa mga paborito naming kainan ay ang Rick Eatery. Hindi lang mura, kundi masarap din ang kanilang mga luto. Nagpaluto kami dito ng pusit, sinigang na tuna at prinitong dalag. At masasabi kong sulit na sulit ang bawat subo dahil napakasarap. Dito mo makikita ang mga pagkaing Davaoenyo na hindi lamang tungkol sa presyo, kundi sa kalidad at lasa. Hindi kompleto ang biyahe sa Davao kung hindi dadalawin ang Philippine Eagle Center. Sa entrance pa lang, sasalubungin ka na ng isang napakalaking estatwa ng agila na parang totoo. Sa loob, makikita mo ang mga pambansang ibon, ang Philippine Eagle. At bawat ibon ay mayroong mga pangalan. At bukod sa mga agila, meron din mga buwaya, unggoy, isda at ang naggagandahang puno't halaman. Okay, welcome to the Philippine Eagle Park here at Davao City. And for the quick facts about our national bird, here is some quick facts. Giant forest raptor measuring up to 3 feet and wingspan of 7 feet, the biggest in Asia. No? Critically endangered species with only 400 pairs live in the wild, found only in 4 islands, Luzon, Mindanao, Samar and Leyte. Distinctive features niya, has a massive curved beak, long crest feathers, and the only raptor in the world with bluish gray eyes, threatened by deforestation and hunting. Its habitat, they live in rainforests and nest on the large and tall trees like lawaan. Highly territorial, occupying 6,200 to 7,400 hectares of forest per bird. And their diet is a generalist feeder that hunts and eats a variety of prey such as rats, flying lemurs, snakes, and owls. And the most notable for this bird, takes only 1 mate for life and lays only 1 egg every 2 years. At syempre, hindi mawawala ang mga tindahan ng mga souvenir, kagaya ng keychain, t-shirt, stuffed toys at ang mga pasalubong na magpapaalala sa iyo sa iyong pagbisita dito.
Pagdating sa pasalubong, isa sa pinakasikat ang apo ni Lola Durian Candy. Sa labas pa lang, may libreng free taste na para matikman agad ang kanilang produkto. Hindi lang candy, kundi pati ice cream na gawa sa durian. Tunay na kakaiba at masarap. Durian ice cream. Pinuntahan din namin ang mismong tindahan ng durian. Sari-saring laki, sari-saring klase. Kahit malayo pa, maaamoy mo na ang mga prutas na ito. At kahit may mga nagsasabing mabaho ang amoy, para sa akin, mabango ito at higit sa lahat, masarap kainin. First time kong makakain ng ganitong variety ng durian na hindi mabaho. Halos wala na siyang yung foul smell, yung mabahong amoy. Malambot na masarap. Kaya siguradong bibili ako nito nang iuwi doon sa Bicol. Nice, masarap. Hindi rin nagpahuli si Senator Bato de la Rosa na paborito din pala ang durian. Isa rin sa dinarayo sa Davao ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, isa na itong tourist spot kung saan maraming tao ang nagpapapicture. Makikita pa ang kanyang stand dito sa labas. Pagdating sa gabi, hindi pwedeng palampasin ang Rojas Night Market. Isa ito sa pinakasikat na puntahan sa Davao. Dito makikita mo ang lahat, mula sa cellphone accessories, damit. Ay, ito yung maliit. 1,800. 1,000 ito. Oh, kasi yung mahaba, malaki. Maganda kasi ito, maraming purpose ang magagamit na. Pwede mo siya mag-slice o steak, gano'n. Tapos pwede rin siya ilagay sa figure. Running figure. At higit sa lahat, ang masasarap na pagkain. Dito mo makikita ang buhay na nightlife ng Davao na puno ng sigla, pagkain at tawanan. Hindi rin mawawala ang mga Muslim tribe na ipinapakita ang kanilang kultura at tradisyon.
Dito mo makikita ang iba't ibang tribo na sama-samang nakikisaya at ipinagmamalaki ang kanilang kultura. At syempre, ang pinakapinagmamalaki ng Davao taon-taon ang Kadayawan Festival. Dito sa aming bayan, iba't ibang kultura ang aming kayamanan. Mula kay Apo, waling at durian, umaapaw sa sagana. Gaya ng agila, lipad na miisa, selebrasyon ng sagana at kultura sa syudad na atong gihigugma. Kadayawan, Kadayawan, kiay, I love you, Kadayawan, Kadayawan, kiay, I love you, Kadayawan, Kadayawan. Kada. Dito'y pinagdiriwang ang kasaganahan ng ani, ang yaman ng kultura at ang pasasalamat ng mga Dabawenyo. Makikita ang mga nagagandahang sayawan sa kalsada, mahukulay na costumes at ang masiglang musika. Hindi alintana ang init ng panahon, baka sa kanilang mukha ang kasiyahan at ang pagdiriwang ng buhay. Ang Davao City ay higit pa sa isang destinasyon. Isa itong patunay na posibleng magkaroon ng maayos, malinis, ligtas at masayang pamumuhay sa Pilipinas. Mula sa mga taong disiplinado, sa pagkaing masasarap, sa kulturang makulay at sa tanawing kahanga-hanga. Tunay na kamangha-mangha ang Davao. Davao City, isang lugar na hindi mo lang bibisitahin, kundi babalik-balikan.